para sa ibang bagay. Halimbawa, merong mga taong professional na may magandang kita sa corporate job nila, mataas yung sahod nila, pero lumilipat sila sa probinsya o kaya nagbubukas na lang na maliit na karinderya or sari-sari store para magkaroon sila ng mas maraming oras sa pamilya nila at mas konti yung stress. Meron ding mga OFW din na ganyan, di ba? Umuwi na lang sila dito sa Pilipinas at nagtatayo ng maliit na negosyo. Meron ding mga tao na nagpa-part-time na lang sa trabaho para mas may oras silang mag-alaga ng anak or maglaro ng video games or maghalaman. At kahit mas mababa yung kinikita nila, may mga tao talagang mas pinipili yun kasi mas nakakahinga sila at hindi yung parang lagi kang hinihingal at hinahabol ng oras palagi. Diba? At para sa akin, itong dalawang pananaw na to, pareho silang may advantage at disadvantage eh. Yung kagandahan ng hustle culture, kahit sa sarili mo lang, sa personal na buhay, dito pumapasok yung growth yung improvement, yung disiplina. Sa pagpupursige din natututo tayo ng mga bagong kaalaman Dito rin nasasanay yung pagiging matatag natin bilang tao. At saka, pwede ka ding makabuo ng something na pangmalakihan sa ganitong way ng pamumuhay. Kasi sa mundo natin, kailangan natin ng mga taong sobrang pursigido Kasi kadalasan sa kanila nanggagaling yung mga bagong imbensyon mga bagong negosyo, yung mga bagay na nagpapagaan sa buhay nating mga tao. Yun yung kagandahan ng hustle culture. Pero yun nga, ang delikado is pag nasobrahan ka, yung kalusugan mo naman. Pwede kang magkasakit, pwede kang ma-burnout, yung sobrang stress. Pwede ding maapektuhan yung mga relationship mo sa buhay, yung pamilya mo, yung mga kaibigan at kamag-anak mo. Kasi puro trabaho ka na lang palagi. Dito din pumapasok yung hindi ka na nakukontento, yung palagi ka na lang may hinahabol. Ang kagandahan naman ng minimalist or yung slow living is mas mababa yung stress mo. Mas marami kang time sa pamilya, sa mga kaibigan mo, or mas may time ka sa hobby or sa mga bagay na gusto mong gawin, kahit walang perang kapalit. Mas malaki din yung chance na hindi ka malulubog sa utang kasi mas matipid ka mamuhay at hindi ka bili ng kung ano-ano. Kasi marunong ka makontento sa kung anong meron ka. Pero ang problema, kung hindi ganun kataas yung kinikita mo, tapos wala kang ipon, tapos pinili mo yung sobrang simpleng pamumuhay, well, posibleng mahirapan ka rin pag may emergency, halimbawa, biglang may nagkasakit or may na-ospital. Isa pa yung stigma, yung tingin din ng ibang tao sa ganitong pamumuhay is pangtamad or parang taong walang pangarap sa buhay, di ba? Tapos kung slow living ka, is sigurado merong mga oportunidad sa buhay na mamimiss mo. Kasi nga, hindi ka nakikipaglaban sa mga promotion, hindi ka sumasabay sa